Mula sa isang marang, yang opisina ng Alonzo Funeral Homes, tinitingnan ko ang refleksyon ng isang babaeng. Mukhang matapang maayos ang bawat hibla ng buhok at suot ang respeto ng buong Batangas. Sa labas ng salamin, nakikita ko ang isang matandang lalaking may bitbit na lumang bag na kayuko at naghihintay na tawagin para sa isang interview bilang utility worker. Si Renato yon, ang dati kong asawa. Ang lalaking akala ko ay haligi ng aking mundo, na yon ay isang stranger na nagmamakaawa para sa pagkakataong makatapak muli sa lupang dating niyang pagmamay-ari. Mumiti ako ng mapait bago ko iniwas ang aking tingin. Bago ako naging ganito, katatag na matay muna ang puso ko sa isang hapon na puno ng panlilinlang. Ibigay mo na sa akin ang pirma mo, Teresa. Para naman ito sa ating dalawa. Pagod na ako, gusto ko na tayong magpahinga sa tabi ng dagat. Deserve naman nating mag-retire ng matiwasay, di ba? Iyan ang mga salitang binitawan ni Renato habang inilalapag niya ang mga dokumento sa harap ko. Ang boses niya ay malambing puno ng pag-aalaga na tila ba ako ang pinakamahalagang iyas sa buhay niya. 32 taon. 32 taon kaming magkasama sa hirap at ginhawa. Itinayo namin ang puneraryang ito mula sa wala. Ako ang humahawak ng pera, siya ang humaharap sa mga tao. Sa Batangas, kilala si Renato bilang isang santong buhay dahil sa hilig niyang tumulong sa mga mahihirap na pamilyang hindi kayang bayaran ang huling hantungan ng kanilang mga mahal sa buhay. Renato, sigurado ka ba rito? Tanong ko habang hawak ang ballpen. Masyadong mabilis ang desisyon mong ibenta ang negosyo. Paano mga empleyado natin? Paano ang legacy na ititira natin para kay Trina? Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang kanyang palad pero mahigpit ang hawak. Teresa, mahal ko si Trina, ay tatakbo ng konsehal. Mas kailangan niya ang suporta natin kaysa sa amoy ng formalin. Trust me, may nahanap na akong buyer. Malaki ang offer. Makakabili tayo ng sarili nating bahay sa Quezon, malapit sa dagat, gaya ng pangarap mo. Sa sandaling iyon, naniwala ako. Diyos ko, naniwala ako sa asawa ko. Inakala ko na ang pagod sa kanyang mga mata ay dahil sa pagsisilbi sa komunidad. Pero bago pa sumayad ang dulo ng aking panulat sa papel, tumunog ang telepo no sa ibabaw ng lamesa. Isang tawag mula sa landline na magbabago sa takbo ng aking hininga. Hello? Alonzo Funeral Homes? Anong maipaglilingkod ko? Sabi ko habang nakatingin kay Renato na biglang umiwas ng tingin at tumayo para kumuha ng tubig. Isang boses ng babae ang sumagot sa kabilang linya. Malumanay, tila nahihiya, pero may pamilyar na tono ng pagmamay-ari. Hello? Narito po ba si Renato? Hindi ko kasi siya makontak sa cellphone niya. Ares needs his allowance for the investment property sa Quezon. Sabi niya kasi ngayong hapon siya magpapadala. Napatigil ang mundo ko. Ang Quezon? Ang property Ares? Sino ito? Mahinang tanong ko. Ang dila ko ay tila naging bakal sa bigat. Pasensya na po, si Maribel ito. Pakisabi na lang kay Renato na nag-message ako. Alam niya naman kung gaano kaimportante ang payment na ito para sa lupang nakapangalan sa amin. Salamat po. Naputol ang linya. Isang tunog ng pagkaka-off ng tawag ang tanging narinig ko, pero sa loob ng utak ko, tila may isang malakas na pagsabog na naganap. Tumingin ako kay Renato. Kakabalik lang niya bit-bit ang isang basong tubig, nakangiti pa rin ang traidor. Sino yun, mahal? Tanong niya. Hindi ako nakapagsalita. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri hanggang sa dulo ng aking mga paa. Ang ballpen na hawak ko ay tila naging isang kutsil, yun na nakatutok sa sarili kong dibdib. Maribel. Ang biyuda ng matalik niyang kaibigan na pumanaw 10 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng palagi niyang kinukwento na kailangang tulungan dahil utang na loob niya sa yumaog asawa nito. Si Maribel, bulong ko. Nakita ko ang paninigas ng kanyang panga. Ang basong hawak niya ay bahagyang nayanig dahilan para tumalsik ang ilang patak ng tubig sa sahig.
Sa katahimikan ng aming opisina, ang bawat patak ng tubig na iyon ay tila tunog ng malalakas na hampas sa aking pagkatao. Baka tungkol sa mga dokumento ng asawa niya. Mabilis na palusot niya. Teresa, wag mo nang pansinin yon. Pirmahan mo na ito para matapos na tayo rito. Aris, sabi ko muli, mas malakas na ang boses ko pero namingginig. Sino si Aris Renato at anong property sa Quezon ang sinasabi niya nakapangalan sa inyong dalawa? Teresa, nakikinig ka lang sa anong chismes. Hindi ito chismes. Tumawag siya rito. Tinawag ka niyang parang asawa niya. Hiyaw ko. Gusto kong tumayo at saktan siya, pero nanatili akong nakaupo. Parang nawalan ng lakas ang aking mga binti. Ang 32 taon ng pagsasama ay tila isang malaking biro na binabasa ko sa harap ng isang salamin. Makinig ka sa akin, maniwala ka sa akin, Teresa. Mabilis niyang sabi. Lumapit siya at pilit na hinawakan ang aking balikat. Ginagawa ko lang ang tama. Nangako ako kay kumpare na aalagaan po sila. Yung lupa para sa kinabukasan lang yun ng bata. Kinabukasan ng bata o kinabukasan niyo? Tinabi ko ang kamay niya. Ang dumi. Pakiramdam ko ay nadumihan ang buong pagkatao ko sa bawat haplos niya. Kaya mo ba gustong ibenta itong punerarya dahil baon tayo sa utang? O dahil kailangan mo ng pera para itakas sila? Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Trina, ang aming anak, bit-bit ang mga flyers para sa kanyang pangangampanya. Mapa, look at the new posters! Ang ganda ng feedback sa barangay hall kanina. Everyone is calling us the model family of Batangas. Sabi nila kung gaano daw katatag ang marriage nyo, ganoon din daw katatag ang magiging serbisyo ko. Tumingin sa akin si Renato. May takot sa kanyang mga mata, pero may kasama ring pagbabanta. Isang silent plea na huwag kong sisirain ang moment na ito. Huwag kong sisirain ang anak namin. Huwag kong ipapakita ang baho niya sa harap ng pangarap ni Trina. Ma, okay ka lang? Bakit ang putla mo? Lumapit si Trina sa akin, hinawakan ng aking pisingi. Tiningnan ko ang mga dokumento sa lamesa. Tiningnan ko ang asawa kong nakasuot ng maskara ng isang mabuting ama. At tiningnan ko ang anak kong puno ng pag-asa. Diyos ko, bakit sa edad kong ito kailangan kong mamili sa pagitan ng aking danggal at ng kinabukasan ng aking anak? Ma, may problema ba? Tanong uli ni Trina. Kinuha ko ang mga dokumento. Naramdaman ko ang titig ni Renato naghihintay na sumuko ako gaya ng dati. Dahil alam niyang mahal ko si Trina. Alam niyang gagawin ko ang lahat para sa pamilya. Wala anak, sabi ko habang ang luha ko ay pilit kong ibinabalik sa aking mga mata. May nakita lang akong mali sa computation ng daddy mo. Hindi ko pinirmahan ang papel. Sa halip, itinupi ko ang mga ito ng mabilis at ipinasok sa aking bag. Tumayo ako nang hindi tumitingin kay Renato. Saan ka pupunta, Teresa? Tanong ni Renato, may halong kaba ang boses. Lalabas lang ako, kailangan ko ng hangin. Maikli kong sagot. Naglakad ako palabas ng punerarya. Ang amoy ng bulaklak para sa mga patay ay tila mas naging matapang. Tila ba tinatawanan ako ng tadhana? Sa bawat hakbang ko palayo sa gusaling yon, isa lang ang nasa isip ko. Hindi ako iiyak sa harap niya. Hindi ako magmamakaawa. Sumakay ako sa aking sasakyan at mabilis na pinaandar ito. Wala akong destinasyon pero alam ko ang aking layunin. Binuksan ko ang aking cellphone at hinanap ang number ng isang lumang kaibigan na isang accountant. Hello Ben, I need you to audit our books. Lahat. Mula noong 10 taon na ang nakalilipas hanggang ngayon. At Ben, huwag mong sasabihin kay Renato. Ibinaba ko ang telepono. Ang kamay ko sa manibela ay nanginginig pa rin, pero ang puso ko ay unti-unti nang nagiging bato. Renato, akala mo ba ay madali mo akong mapapaikot? Akala mo ba ay mananatili akong bulag para sa kapakanan ng iba? Nagmaneho ako patungo sa kabilang bayan, malayo sa mga matang nakakakilala sa akin. Huminto ako sa tapat ng isang maliit na simbahan.
Pumasok ako sa loob, hindi para magsumbong, kundi para humingi ng lakas. Patawarin mo ako, Panginoon. Bulong ko habang nakaluhod sa gitna ng katahimikan. Pero hindi ko hahayaang mamatay ang lahat ng pinaghirapan ko para lang sa isang kasinungalingan. Lumabas ako ng simbahan na may ibang plano. Kung gusto ni Renato ng laro, bibigyan ko siya ng isang palabas na hindi niya makakalimutan. Pagbalik ko sa bahay, nadatnan ko siyang nagluluto ng hapunan, tila walang nangyari. Ang bango ng paborito kong adobo ay tila lason sa aking pang-amoy. Mahal, kain na tayo. Pinagluto kita para gumaan ang pakiramdam mo. Sabi niya ng may ngiti. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Salamat, Renato. Pero busog na ako sa mga nalaman ko ngayong araw. Kinuha ko ang aking laptop at pumasok sa kwarto. Ilak ko ang pinto. Alam ko ito na ang simula ng giyera. Isang giyera kung saan ang sandata ko ay hindi galit kundi ang katotohanang matagal niyang itinago sa ilalim ng mga kabaong na aming ibinebenta. Buong magdamag akong hindi nakatulog. Tuwing mararamdaman ko ang praso ni Renato na dumidampi sa aking balikat habang siya ay mahimbing na natutulog, tila ba may uod na gumagapang sa aking balat? Gusto ko siyang itulak, gusto ko siyang gisingin at isigaw sa mukha niya ang lahat ng sakit, pero nanatili akong matigas. Nakatitig lang ako sa kisame binibilang ang bawat segundo ng pagkukunyari. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina ng punerarya. Habang wala pa ang mga staff at wala pa si Renato, binuksan ko ang aming vault. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan ko siyang hawakan ang mga charity cases namin dahil naniwala ako sa busilak niyang puso. Pero ngayon, bawat folder na hawak ko ay tila nagliliyab sa galit. Dumating si Ben, ang accountant na matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Pagkakita niya sa akin, alam kong nabasa niya ang tensyon sa aking mga mata. Teresa, nakuha ko na ang bank statements na hiningi mo kahapon. I stayed up all night checking the ledger against the actual deposits, sabi ni Ben habang inilalapag ang isang makapal na asul na folder. Ang boses niya ay mababa puno ng pag-aalala. Anong nakita mo, Ben? Huwag mo nang paligoy-ligoyin pa, sabihin mo sa akin ang totoo. Sabi ko habang pilit kong pinapakalma ang aking paghinga. Huminga siya ng malalim. It's worse than we thought. Sa loob ng 10 taon, merong regular na siphoning ng pondo mula sa operating expenses. Ang mga libreng serbisyo na akala natin ay tulong sa mahihirap, karamihan sa kanila ay ghost clients. Ang pera na dapat ay pambayad sa supplier ng kaba at maintenance, inilipat sa isang personal account. Naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng aking sikmura. Magkano, Ben? Higit sa 5 milyong piso, Teresa. At hindi lang yan. Nakita ko rin ang mga wire transfers para sa isang amortization ng property sa Quezon. Ang pangalan ng beneficiary, Maribel Santos. 5 milyon! Ang perang yun ay dugo at pawis ko. Yun ang perang itinabi ko para sa retirement namin, para sa pangkampanya ni Trina, para sa seguridad ng pamilya namin. Pero ipinakain lang ni Renato sa ibang pamilya. Habang tinitipid ko ang sarili ko sa pambili ng bagong sapatos o damit, ang kabit niya ay namumuhay ng marangya gamit ang pera ko. Diyos ko! Napahawak ako sa gilid ng lamesa. Ang dumi. Pakiramdam ko ay ang dumi-dumi ng bawat sulok ng opisina na ito. Ang laki ng tiwala ko sa kanya, Ben. I defended him against everyone who said he was too generous. Akala ko namumuhunan kami ng kabutihan sa langit. Yun pala namumuhunan siya ng bahay para sa ibang babae. May isa pa, Teresa. Pagpapatuloy ni Ben, iniabot niya sa akin ang isang photocopy ng isang dokumento. Hinanap ko ang record ng Ares na tinutukoy mo. He is 27 years old now. Nung pinanganak siya, Renato was already working as a manager for your father. Ang birth certificate ni Ares, blanko ang pangalan ng ama pero ang lahat ng school records niya mula elementary hanggang college, si Renato ang nakapirma bilang guardian at parent. Nanginginig ang kamay ko habang tinitingnan ang pirma ni Renato sa mga report cards.
Ang pirma na palagi kong nakikita sa mga love letters niya para sa akin nung magkasintahan pa kami ngayon ay ebidensya ng 3 dekadang panloloko. Eksaktang pagkatapos kong mabasa yon, bumukas ang pinto. Pumasok si Renato bitbit ang 2 tasa ng kape at may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang puting polo barong ay tila sumisimbolo sa kalinisan na matagal na niyang ibinibenta sa publiko. "Oh Ben, nandito ka pala ng maaga. Anong meron?" tanong ni Renato. Pansin ko ang bahagyang pagbabago sa tono ng kanyang boses nang makita niya ang asul na folder sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat mula sa akin patungo kay Ben. "Nagpapatulong lang ako kay Ben tungkol sa tax filing natin, Renato." Mabilis kong sagot. Itinago ko ang aking panginginig sa ilalim ng lamesa. "Dahil kung ibebenta natin ang negosyo, kailangang malinis ang lahat, di ba?" Lumapit si Renato, inilapad ang kape sa harap ko. "Tama yan, mahal. Mainam na plansado ang lahat para wala tayong problema sa buyer. By the way, tumawag ang broker. Gusto nilang mag-down payment bukas. Kailangan ko na talaga ang signature mo sa board resolution." Tiningnan ko ang tasa ng kape. Gusto ko itong itapon sa mukha niya. Gusto ko siyang saktan hanggang sa maramdaman niya ang bawat sentimo ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Pero naalala ko si Trina. Naalala ko ang mukha ng anak ko sa mga posters na nakadikit sa bawat post ng Batangas. Hiya! Ang takot na mapahiya ang pamilya namin ang pumipigil sa akin. "Mamaya, Renato. Marami pa akong inaayos," malamig kong sabi. "Teresa, bakit pa ang tigas mo ngayon?" Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. Ang lambing ay napalitan ng inis. "Ang ganda na ng offer. Bakit mo ba pinapatagal? Kailangan na nating makuha ang pera. Maraming umaasa sa atin." "Sino, Renato? Sinong umaasa sa atin? Ang mga mahihirap na kliyente natin o ang mga taong nasa Quezon?" Natigilan siya. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nailapag sa lamesa. "Anong ibig mong sabihin?" Bago pa siya makasagot, tumunog ang intercom mula sa front desk. "Mang Teresa, narito po si Aling Nena. May dalang mga pagkain para kay Sir Renato. Pasasalamat daw po dahil sa tulong ni Sir sa libing ng kanyang asawa." Si Aling Nena, ang pinakasismosa sa aming barangay. Kung may isang tao na hindi dapat makahalat na may gulo sa loob ng opisina na ito, siya iyon. "Papasukin mo siya," sabi ko kay Renato habang nakatitig ng matalas. "Let's put on a show, Renato. Di ba dyan ka naman magaling sa pagpapanggap?" Pumasok si Aling Nena na puno ng pasasalamat, hinalikan ng kamay ni Renato. "Naku, Sir Renato, hulog po kayo ng langit. Kung hindi dahil sa inyo, baka sa kalsada na lang nalamayan ng asawa ko. Napakabait niyo talaga mag-asawa. Model family talaga kayo." Numiti si Renato. Ang kanyang santo na aura ay bumalik agad. "Wala ho yun, Aling Nena. Tungkulin ho nating magtulungan." Habang nag-uusap sila, kinuha ko ang aking cellphone at palihim na kinuhanan ng larawan ang bank statements na nasa folder ni Ben. Hindi ko hahayang mawala ang mga ebidensyang ito. Nang makaalis si Aling Nena, binalikan ko si Renato. Wala na ang ngiti sa aking mukha. "I will not sign the papers, Renato. Not today, not tomorrow." Banta ako sa kanya. "Teresa, nagiging irrational ka na. Isipin mo si Trina. Isipin mo ang reputasyon natin." Bulyaw niya sa pagkakataong ito ay hindi na niya naitago ang galit. "Ang reputasyon mo ang iniisip mo, hindi ang sa amin," sagot ko. "At huwag mong gagamitin ang anak ko para sa mga kasalanan mo." Lumabas ako ng opisina bago ko pa siya masampal. Dumiretso ako sa storage room ng punerarya, ang lugar kung saan nakatago ang mga lumang records. May isang kahon doon na matagal ko nang hindi binubuksan ang mga personal na gamit ni Renato mula sa kanyang lumang opisina bago kami nag-renovate. Hinalukhog ko ang bawat papel hanggang sa may makita akong isang maliit na susi na nakadikit sa ilalim ng isang lumang drawer. Alam ko ang susing ito. Ito ang susi sa isang safety deposit box na akala ko ay matagal na niyang isinara.
Dali-dali akong pumunta sa bangko. Gamit ang aking pangalan bilang co-owner ng account, binuksan ko ang box. Sa loob, walang ginto o alahas. Ang naroon ay isang tumpok na mga sulat na may petsang nagsimula pa noong 25 taon na ang nakalilipas. At sa pinakailalim ng mga sulat may isang litrato. Isang litrato ni Renato na kargang isang sanggol na lalaki sa loob ng isang ospital. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salitang dumurog sa huling hibla ng aking pag-asa. Happy first birthday, Aris. With love, Papa. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking balikat. Hindi lang guardian si Renato. Hindi lang siya tumutulong. Sa loob ng 27 taon, namuhay siya bilang ama sa anak ng iba habang ako ay nagpapakapagod na itaguyod ang negosyong ito. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang message mula sa isang unknown number. Teresa Alonzo, alam ko ang lahat. Kung ayaw mong kumalat ang litrato ng asawa mo kasama ang pamilya niya sa Quezon bago ang eleksyon, maghanda ka ng 2 milyong piso. Kita tayo sa lumang simbahan, mamayang gabi. Napahilig ako sa pader ng bank vault. Ang aking asawa ay traidor, ang aking negosyo ay sasay din niya. At ngayon, may mga taong gustong sirain ang kinabukasan ng anak ko gamit ang kanyang baho. Hindi lang ako basta nasasaktan. Ngayon, natatakot na ako. Ang bawat salita sa text message na yon ay tila mga uling na dumidikit sa aking balat, mainit na kakapaso at nagiiwan ng markang hindi na mabubura. 2 milyong piso kapalit ng pananahimik. 2 milyong piso para hindi madungisan ang pangalan ni Trina. Napatingin ako sa salamin ng sasakyan. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang respetadong si Teresa Alonzo ng Batangas. Ang nakikita ko ay isang sugatang ina na handang pumatay para lang protektahan ang kanyang anak. Pero bago ko harapin ang banta, kailangan ko munang makita ang mukha ng katotohanan. Kailangan kong makita kung gaano kalalim ang balon ng panlilinlang na kinabagsakan ko. Imbes na umuwi, pinaandar ko ang sasakyan patungong Quezon. Ang bawat kilometrong nadaragdagan ay tila lalong nagpapabigat sa aking dibdib. Habang binabaybay ko ang daan, hindi ko maiwasang maisip ang lahat ng mga gabi na sinabi ni Renato na kailangan niyang mag-overtime para sa mga pamilyang nangangailangan. Yun pala, may iba siyang pamilyang binubuo sa kabilang lalawigan. Nakarating ako sa isang maliit at tahimik na barangay sa Quezon nang mag-aagaw na ang dilim at liwanag. Hindi mahirap hanapin ang bahay. Ayon sa record na nakuha ni Ben, ito ang kaisa-isang mansyon sa gitna ng mga payak na tahanan. Isang bahay na itinayo gamit ang perang ninakaw mula sa aming punerarya. Ipinark ko ang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga may kalayuan sa gate ng bahay. Pinatay ko ang makina at pinatay ang mga ilaw. Doon sa loob ng kadiliman naghintay ako. Ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko sa aking lalamunan. Ang bawat paghinga ko ay may kasamang panunuyo ng lalamunan. Maya-maya pa bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas ang isang babae, si Maribel. Hindi siya ang itsura ng isang kabit na madalas mapanood sa pelikula. Simple lang siya, nakasuot ng pambahay na duster at may maang muka. Iyon ang mas masakit. Ang makitang hindi siya isang halimaw kundi isang babaeng tila normal na naghihintay sa kanyang asawa. At dumating ang asawa niya, ang asawa ko. Huminto ang isang pamilyar na puting pick-up sa tapat ng gate. Bumaba si Renato na may bit-bit na mga supot ng Jollibee at isang malaking cake. Sinalubong siya ni Maribel ng isang yakap na puno ng kapayapaan na tila ba dun talagang uwi ni Renato pagkatapos ng mahabang araw. Mahal, kanina pa kami naghihintay ni Aris, narinig kong sabi ni Maribel. Ang boses niya ay malanaw na umabot sa kinaroroonan ko dahil sa katahimikan ng paligid. Pasensya na medyo matrapik sa biyahe mula Batangas, pero dala ko ang paborito niyo. Sagot ni Renato. Ang boses na iyon, ang boses na ginagamit niya kapag humihingi siya ng tawad sa aking na yon, ay puno ng tunay na kagalakan. Lumabas mula sa loob ng bahay ang isang matangkad na binata, si Aris.
Ang mukha niya ay tila pinagbiyak na bunga ng kay Renato. Ang paraan ng kanyang paglalakad, ang hugis ng kanyang ilong, hindi na kailangan ng DNA test. Siya ang buhay na ebidensya ng 3 dekadang pagkukulang ni Renato sa aming sariling pamilya. Papa, akala ko hindi ka naaabot sa dinner, sabi ni Aris sabay manok kay Renato. Papa. Ang salitang yon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ko. Sa Batangas si Renato ay isang manager, isang boss, isang partner. Pero dito siya ay isang papa. Isang ama na naroroon tumatawa at nakikipag-asaran sa kanyang anak. Habang ang mga anak namin ni Renato ay lumaking, palaging naghahanap sa kanya dahil lagi siyang busy sa trabaho. Narito siya nagpapakitang gilas bilang isang perpektong magulang sa anak ng ibang babae. Pinanood ko silang pumasok sa loob ng bahay. Nakita ko sa bintana ang kanilang pagsasalo. Nakita ko si Renato na inaalalayan si Maribel sa pag-upo. Nakita ko ang tawanan nila habang kumakain ng hapunan. Ang bawat ngiti ni Renato ay tila isang kutsilyong humihiwa sa aking alaala. Naalala ko ang huling anibersaryo namin. Nakalimutan niya. Sinabi niyang may kailangang ayusing bangkay na natagpuan sa sapa. Umiyak ako ng gabing yon habang kumakain ng malamig na hapunan sa aming lamesa. At ngayon, nakikita ko kung nasaan siya nung mga oras na yon. Narito siya masaya sa piling ng pamilyang pinili niyang mahalin ng patago. Kinuha ko ang aking cellphone at sinimulang videohan ang eksena mula sa labas. Nanginginig ang aking mga kamay pero pinilit kong maging matatag. Ang bawat frame ng video na ito ay magiging bala ko sa hinaharap. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula kay Trina. Hello, Ma? Nasaan ka na? Nagluto ako ng dinner dito sa bahay. Kasama ko ang mga campaign volunteers. We're celebrating because our latest survey shows I'm leading by 10%. Ang masayang boses ni Trina ay tila isang anghel na bumaba sa impyernong kinaroroonan ko. Anak, congratulations! Pilit kong pinatatag ang boses ko. Medyo napatagal lang ako sa kausap kong supplier. Huwag yun na akong hintayin, kumain na kayo. Okay, Ma. But please come home soon. Dad texted me he's still at work too. Ang sipag nyo talagang dalawa. I'm so proud to be an Alonzo. Pagkababa ko ng telepon, bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Ang sakit. Ang sakit-sakit na ang anak ko ay nagmamalaki sa isang pangalang matagal na palang nabubulok. Muli kong piningnan ang bahay. Lumabas si Renato sa terrace para magpahinga. Kinuha niya ang kanyang wallet at naglabas ng isang makapal na brown envelope. Iniabot niya ito kay Maribel na sumunod sa kanya. Ito na ang pambayad sa loan para sa resort na gusto mo, sabi ni Renato. Kaunti na lang, Maribel. Kapag napirmahan na ni Teresa ang pagbebenta ng punerarya, hindi na natin kailangang magtago. Lilipat na tayo sa resort at doon na tayo titira habang buhay. Hinalika ni Renato ang noo ni Maribel. Sa sandaling yon ang galit ko ay napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Hindi ko ibebenta ang punerarya. Hindi ko hahayaang ang pangarap ng kabit na ito ay matupad gamit ang aking pawis. Pinaandar ko ang sasakyan at mabilis na lumayo sa lugar na iyon. Habang nagmamaneho ako pabalik ng Batangas, nag-vibrate muli ang cellphone ko, ang blackmailer. Teresa, 10:00 na ng gabi. Nasaan ang pera ko? O gusto mong bukas na bukas din ay makita ng buong Batangas ang video ng santo na asawa mo kasama ang pamilya niya sa Quezon? Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Hindi si Maribel ang blackmailer. Kung gusto ni Maribel ng pera, kukunin niya yon kay Renato nang hindi nasisira ang reputasyon nito. May ibang nakakaalam. May ibang nanonood. Biglang may napansin akong isang sasakyan na sumusunod sa akin mula pa nang lumabas ako ng barangay sa Quezon. Isang itim na sedan na walang plate number. Sa tuwing bibilisan ko, bibilisan din niya. Sa tuwing babagal ako, babagal din siya.
Naramdaman ko ang takot, pero kasabay nito ay ang adrenaline. Hindi ako papayag na matalo ng ganito lang. Biglang bumukas ang high beam ng sasakyan sa likod ko, dahilan para mabulag ako sa salamin. Isang malakas na tunog ng sirena ang narinig ko, pero hindi ito mula sa pulis. Isang tunog ng pagbabanta. Pinindot ko ang lock ng lahat ng pinto. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na dinial ang number ni Ben. Ben, sinusudan ako. Kung may mangyari sa akin, ang lahat ng ebidensya ay nasa ilalim ng kusyon ng upuan ko. Ibigay mo kay Trina, pero huwag mo siyang hahayaang masaktan. Bago pa makasagot si Ben, mabilis na pumarada sa harap ko ang itim na sedan dahilan para mapatapak ako sa preno ng malakas. Muntik na akong sumubsob sa windshield. Bumukas ang pinto ng itim na sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng jacket at bonnet ang gumaba. May hawak siyang isang folder. Lumapit siya sa bintana ng sasakyan ko at kumatok na malakas. Hindi ko binaba ang bintana. Tinitigan ko siya ng matapang kahit nang inginig ang buong pagkatao ko. Ipinakita niya ang isang litrato sa bintana. Ang litrato ni Trina na may kasamang isang lalaki sa isang hotel room, isang lalaking alam kung hindi niya boyfriend. Hindi lang ang asawa mo ang may sikreto, Teresa. Sabi ng lalaki, ang boses niya ay muffled ng maskara. Ang anak mo rin mukhang may itinatagong dumi? Na yon pag-isipan mo ang dangal ng asawa mo o ang dangal ng anak mo? Napako, ako sa aking kinauupuan. Ang mundo ko na kanina lang ay gumuho dahil sa asawa ko ngayon ay tila nilalamunan ng apoy dahil sa anak ko. Ang folder na nasa harap ko ay tila isang hatol ng kamatayan. Habang pinagmamasdan ko ang lalaking nakamaskara na dahan-dahang lumalayo patungo sa kanyang itim na sasakyan, naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Hindi ako makahinga. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila pagtambol ng isang babala. Teresa, wala ka ng takas. Hindi ko tiningnan muli ang litrato ni Trina. Itinago ko yon sa ilalim ng aking upuan kasama ng mga ebidensya laban kay Renato. Sa gabing yon, hindi ako umuwi para matulog. Nagmaneho ako pabalik ng Batangas diretso sa punerarya at dun ako nagkulong sa madilim na storage room. Sa gitna ng amoy ng kahoy at formalin, dun ko ibinuhos ang lahat ng luhang kanina ko pa pinipigilan. Diyos ko, ano bang nagawa kong mali? Bulong ko sa dilim. Isang buhay na puno ng sakripisyo, isang buhay na inilaan ko para sa danggal ng pamilyang ito, pero bakit tila bulok na ang lahat sa loob? Kinaumagahan kailangan kong isuot ang aking maskara. Ito ang araw ng pinakamalaking campaign rally ni Trina sa aming barangay. Ang buong paligid ay puno ng mga kulay na sumisimbolo sa kanyang kandidatura. May mga banda ng musika, may amoy ng inihaw na pagkain, at ang bawat tao sa barangay ay nakangiti inaasahan ang model family ng mga Alonzo na darating. Ma, are you okay? Bakit ang itim ng ilalim ng mga mata mo? Tanong ni Trina habang inaayusan siya ng makeup artist. Ang kanyang suot na puting damit ay tila sumisimbolo sa kalinisan na kailangan niyang protektahan. Medyo puyat lang sa audit, anak. You know, clearing things up before the turnover, pilit kong ngiti. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang lambot ng kanyang palad, ang inosenteng ningning sa kanyang mga mata. Ito ba ang anak kong nasa hotel room kasama ang isang lalaking hindi ko kilala? O biktima lang din siya ng paninira? Huwag kang mag-alala, Ma. After I win, we will all go on a vacation, I promise. Masayang sabi niya. Eksaktong pumasok si Renato sa kwarto suot ang kanyang pinakamaayos na barong Tagalog. Let's go! The crowd is waiting! Ang mga tao sa palengke excited nang makita ang susunod na konsehal ng Batangas. Humarap sa akin si Renato. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisingi. Ang halik na yon ay tila uod na gumagapang sa aking mukha. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagmamalaki, hindi dahil sa anak niya, kundi dahil sa image na binuo niya para sa kanyang sarili. Ang pagiging perfect husband at perfect father ay ang kanyang pinakamalaking puhunan. Lumabas kami ng bahay na magkakahawak kamay. Sa harap ng mga tao, kami ang pamilyang dapat tularan.
Bawat pagmamano ng mga bata sa amin, bawat yakap ng mga matatanda kay Renato ay tila isang malaking insulto sa katotohanang alam ko. Nagsimula ang programa sa gitna ng plaza. Ang init ng araw ay hindi maikukumpara sa init ng galit na nararamdaman ko sa tuwing maririnig ko ang talumpati ni Renato. Mga kababayan, simula ni Renato ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang pamilya ang pundasyon ng ating lipunan. Gaya ng pag-aalaga ko sa aking asawang si Teresa at sa aming anak na si Trina, ganoon din ang pag-aalagang ibibigay ng aking anak sa inyong lahat. Dahil sa pamilyang Alonzo, ang integridad ay hindi lamang salita. Ito ay isang pamumuhay. Nagpalakpakan ng mga tao. May mga sumisigaw pa ng Alonzo, Alonzo. Nakatayo ako sa gilid ng stage, pilit na pinapanatili ang tuwid na tindig. Pero sa loob-loob ko, naduduwal ako. Gusto kong agawin ang mikropono at isigaw sa lahat. Ang lalaking ito ay may ibang pamilya sa Quezon. Ang lalaking ito ay ninanakawan ang sarili niyang negosyo. Pero tiningnan ko si Trina. Nakita ko ang kanyang masayang muka habang kumakaway sa mga tao. Ang bawat palakpak ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Kung magsasalita ako ngayon, hindi lang si Renato ang babagsak. Tasama kaming lahat, kasama ang pangarap ng anak ko. Biglang may lumapit sa aking isang bata, may iniabot na isang maliit na sobre. Para ho sa inyo, sabi nung mama sa labas. Naramdaman ko ang kaba. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre sa ilalim ng aking lamesa. Sa loob, may isang maliit na note at isa pang litrato. The clock is ticking, Teresa. 2 milyon bago matapos ang rally na ito. O ang susunod na iaabot ko sa bata ay mapupunta na sa mga vloggers na naka-livestream na yon. Ang litrato sa loob ay mas malinaw. Si Trina nasa loob ng isang kwarto at ang lalaking kasama niya, nakilala ko na siya. Siya ang anak ng aming katunggali sa politika. Siya ang anak ni Mayor Valderrama, ang mortal na kaaway ni Renato sa negosyo at politika. Kung lalabas ito tapos na ang career ni Trina, sasabihin ng mga tao na traidor siya na nakikipagsabwatan siya sa kalaban ng kanyang pamilya. Tumingin ako sa paligid. Hinanap ko ang lalaking blackmailer. Sa malayo nakita ko ang itim na sedan na nakaparada sa tapat ng lumang simbahan. Ang salamin nito ay nakababa ng bahagya sapat na para makita ko ang isang taong nanonood sa amin. Ma, it's my turn to speak. Wish me luck. Bulong ni Trina bago siya tumayo patungo sa gitna ng stage. Habang nagsasalita si Trina tungkol sa katapatan at serbisyo, lumapit ako kay Renato. Hinawakan ko siya sa braso ng mahigpit sapat na para masaktan siya. Renato, kailangan nating mag-usap. Na yun din. Bulong ko sa kanyang tenga. Ang tono ko ay wala ng halong pag-aalinlangan. Teresa, hindi ngayon. Nakikita tayo ng mga tao. Sagot niya habang nakangiti pa rin sa crowd. May blackmailer, Renato. At hindi lang ikaw ang puntirya, si Trina rin. Sabi ko. Nakita ko ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho na palitan ng isang hilaw na ekspresyon ng takot. Anong sinasabi mo? Ibigay mo sa akin ang checkbook ng punerarya. Na yun din. Kailangan ko ng 2 milyon para patahimikin sila bago pa nila sirain ang anak mo sa harap ng lahat ng taong ito. Utos ko. Wala tayong ganong kalaking cash sa account, Teresa. Alam mo yan, karamihan ay nasa investments na. Pabulong niyang sigaw ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Investments o sa Quezon. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Huwag mo akong gagaming tanga, Renato. I saw you last night. I saw Maribel. I saw Aris. Tila, binuhusan ng malamig na tubig si Renato. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng kanyang tuhod. Ang santo ng Batangas ay tila isang demonyong nahuli sa akto. Eksaktong natapos ang speech ni Trina, ang mga tao ay nagtayuan para sa isang standing ovation. Sa gitna ng ingay ng palakpakan at musika, may isang lalaking nakauniforme ng media ang lumapit sa stage. May bitbit siyang isang malaking envelope.
Miss Trina Alonzo May, nagpapabigay po nito, kailangan niyo daw pong basahin bago ang press conference. Sigaw ng lalaki. Napatigil kaming lahat. Tiningnan ko ang sobre. Yun na ba ang mga litrato? Yun na ba ang katapusan ng lahat? Tumakbo ako patungo kay Trina, pero bago ko pa siya maabutan, nakuha na niya ang sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan sa harap ng mga camera na nakafocus sa kanya. Maano ito? Tanong ni Trina, ang kanyang boses ay puno ng kalituhan habang inilalabas ang mga papel sa loob. Hindi iyon ang litrato ng hotel. Ang nakalagay sa loob ay ang kopya ng mga bank transfers ni Renato patungo kay Maribel Santos. At sa pinakataas ng papel, may natasulat na malalaking letra. Ang perang pambili ng boto ni Alonzo ay perang ninakaw sa mga patay. Natahimik ang buong plaza. Ang musika ay biglang huminto. Ang lahat ng mata ay lumingon kay Renato at pagkatapos ay sa akin. Isang malakas na sigaw mula sa likuran ng crowd ang bumasag sa katahimikan. Magnanahaw traitor si Renato Alonzo! Naramdaman ko ang pagguho ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Ang blackmailer ay hindi lang pala pera ang gusto. Gusto niya kaming panuurin na masulog ng buhay sa harap ng lahat. Ang ingay ng palakpakan kanina ay napalitan ng nakakangilong bulungan na tila mga bubuyog na sumusugot sa amin. Ang mga kamera ng mga vlogger at lokal na media ay hindi huminto sa pag-flash. Bawat click ay tila tunog ng kadena na gumagapos sa leeg ng aming pamilya. Nakita ko ang pangangatog ng mga kamay ni Trina habang hawak ang mga dokumentong nagpapatunay sa kataksilan ng kanyang ama. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng pag-asa. Ngayon ay parang papel na nilukot at itinapon sa putikan. Ano ito? Totoo ba? Ito? Ang boses ni Trina ay halos pabulong na lang puno ng pait at hindi makapaniwala. Tiningnan ko si Renato. Ang lalaking laging may sagot sa lahat ng problema, ang lalaking laging mabulaklak. Ang dila ngayon ay nakatayo lang sa gitna ng stage, tulala at namumutla. Ang kanyang barong Tagalog na kailangang magmukhang kagalang-galang ay basang-basa na ng pawis. Wala siyang masabi. Walang maniwala ka sa akin na lumabas sa kanyang bibig dahil ang ebidensya ay nakabalandra na sa harap ng buong Batangas. Umuwi tayo, na yun din. Malamig kong utos. Hinila ko si Trina pababa ng stage. Hindi ko pinansin ang mga reporter na humaharang sa amin ang mga mikroponong itinutulak sa mukha ko at ang mga tanong na tila mga palasong tumatama sa aking likuran. Sa bawat hakbang namin patungo sa sasakyan, nararamdaman ko ang mapanghusgang tingin ng aming mga kapitbahay. Ang mga taong dati ay yumuyukot sa amin bilang model family, ngayon ay may kani-kanyang cellphone na nakatutok kumukuha ng bawat segundo ng aming pagbagsak. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ng isang nakabibinging katahimikan. Pero hindi nagtagal. Ang katahimikang yon ay binasag ng malakas na paghagulgol ni Trina. Itinapon niya ang mga flyers at campaign materials sa sahig. Sirang-sira na ako, ma. Ang tingin sa akin ng mga tao ngayon magnanakaw, na ang pangkampanya ko ay galing sa ninakaw ni Papa sa punerarya. Sigaw ni Trina habang hinahampas ang lamesa. Pumasok si Renato sa loob, dahan-dahang isinara ang pinto na tila ba matatakasan niya ang gulo sa labas. Lumapit siya kay Trina, sinusubukang hawakan ang balikat nito. Anak, makinig ka? Gawa-gawa lang yan ng mga Valderrama. Gusto lang nilang sirain tayo dahil malakas tayo sa survey. Huwag mo akong hawakan, Renato. Bulyaw ko. Ang boses ko ay hindi sumigaw, pero may talim na nagpahinto sa kanya. Huwag kang magsinungaling sa harap ng anak mo. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang Quezon, nakita ko si Maribel at ang anak mong si Aris. Nakita ko kung paano mo nilulustay ang pera ng punerarya para sa kanila habang si Trina ay nagpapakapagod dito. Natigilan si Trina. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto, pinalitan ng isang mas malalim na gulat. Keso may ibang pamilya si Papa. Lumingon si Trina kay Renato, naghihintay ng pagtanggi,
pero nanatiling nakayuko ang kanyang ama. Doon sa sala ng aming ancestral house, namatay ang huling hibla ng respeto ni Trina para sa lalaking itinuring niyang bayani. Diyos ko, Papa, 30 taon. 30 taon mo kaming ginagawang tanga ni Mama. Bulong ni Trina bago siya tumakbo, paitaas sa kanyang kwarto at malakas na isinarado ang pinto. Naiwan kaming dalawa ni Renato sa sala. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na paghinga niya at ang tulob ng ulan na nagsisimulang pumatak sa aming bubungan. Teresa, patawarin mo ako. Simula niya lumuhod siya sa harap ko umiiyak. Kailangan ko lang gawin yon. May naging pagkukulang ako kay kumpare bago siya mamatay. Kailangan kong suportahan si Maribel dahil ano? Dahil kailangan mong pakiramdam na bayani ka na ikaw ang tagapagligtas. Tumayo ako at tinitigan siya mula sa itaas. Habang ako ang nagpapakahirap mag-ayos ng mga bangkay at magbilang ng bawat sentimo, ikaw naman ay abala sa pagpapagawa ng resort para sa kanila. Pera ko yon, Renato. Pera ng mga magulang ko ang ginamit natin para itayo ang puneraryang iyon. Hindi pa ako natatapos magsalita nang makarinig kami ng sunod-sunod na busina sa labas ng gate. Hindi lang isa, kundi 3 motorsiklo ang nakaparada. Ang mga lalaking nakasuot ng jacket at helmet ay hindi umalis tila may hinihintay. Sino sila? Tanong ni Renato, bakas ang kaba sa boses. Sila ang mga taong kinuhaan ni Maribel ng utang gamit ang pangalan mo. Sagot ko habang sinisilip sila sa bintana. At base sa hitsura nila, hindi sila aalis hanggat hindi mo sila nababayaran. Isang malakas na kalabog sa gate ang gumulat sa amin. Isa sa mga lalaki ang sumisigaw na sa labas. Renato Alonzo Alam, naming nandyan ka, lumabas ka at bayaran mo ang utang nyo o kukunin namin ang mga kagamitan sa punerarya nyo, mayon din. Nataranta si Renato. Teresa, kailangan nating gawin ang paraan. Gamitin mo muna ang mana mong lupa mula sa mga magulang mo. Isala natin, bayaran natin sila at aayusin ko ang lahat pagkatapos ng eleksyon. Natawa ako ng mapait. Ang kapal na mukha ng lalaking ito. Pagkatapos niya kaming itapon sa kahihiyan, inaasahan pa rin niyang isasakripisyo ko ang huling pagmamay-ari ko para iligtas siya. Wala na ang eleksyon mo, Renato. Wala na ring karir ang anak mo dahil sa iyo, sabi ko nang may diin. Ang lupang iyon ay hindi mo mahahawakan. Kahit isang dangkal hindi mo makukuha. Pero Teresa, papatayin nila ako at susungin nila ang punerarya. Kapag nawala ang negosyo, wala na tayong matitira. Pagsusumamo niya, pilit na hinahawakan ang aking binti. Tiningnan ko siya ang lalaking minahal ko ng mahigit 3 dekada. Nayon, wala na ako nakikita kundi isang basurang dapat nang itapon. Hayaan mong masunog, Renato. Mas mabuti pang mabuwal ang gusaling yon kaysa manatiling nakatayo bilang monumento ng iyong mga kasinungalingan. Sabi ko bago ko siya iniwan at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Ngunit bago ako makarating sa itaas, narinig ko ang pagbasag ng salamin sa ibaba. Ang mga lalaki sa labas ay nagsimula ng bumato at kasunod nito ang isang malakas na sigaw ni Renato na tila humihingi ng saklolo. Tumigil ako sa gitna ng hagdan. Ang aking kamay sa hawakan ay mahigpit ang kapit. Sa bawat sigaw ni Renato nararamdaman ko ang kurot sa aking puso pero mas matimbang ang galit. Diyos ko, kailangan ko bang iligtas ang punerarya para sa kinabukasan namin? O hahayaan ko siyang pagbayaran ang lahat kahit ang kapalit ay ang lahat ng pinaghirapan namin? Ang bawat kalampag sa aming gate ay tila tunog ng isang malakas na hatol. Naririnig ko ang pagbasag ng salamin sa ibaba. Ang pagtunog ng mga bato na tumatama sa aming mga mamahaling muebles mga bagay na binili namin gamit ang pangalang Alonzo na ngayon ay tila wala ng halaga. Sa sulok ng hagdan nakita ko si Renato. Nakayuko, nakatakip ang mga kamay sa kanyang tenga, tila isang batang nagtatago sa bagyo. Nasaan na ang matapang na manager? Nasaan na ang kagalang-galang na haligi ng tahanan? Teresa? Please, tumawag ka ng pulis o kaya ibigay mo na ang titulo ng lupa. Pabulong niyang pagsusumamo.
Ang boses niya ay basag puno ng yang hindi na niya kayang itago. Pulis! Natawa ako ng mapait habang dahan-dahang bumababa ng hagdan, hindi pinapansin ang panganib. Kapag dumating ang pulis, Renato, ang unang tatanungin nila ay kung bakit may mga naniningil sa'yo sa tapat ng bahay natin. Gusto mo bang malaman ng buong barangay na ang pangkampanya ng anak mo ay galing sa utang ng kabit mo? Eksaktong pagkasabi ko noon biglang tumahimik sa labas. Tumigil ang pagbato. Isang boses ng isang binata ang narinig kong sumigaw. Umalis na kayo rito! Ako na ang bahala rito! Huwag niyo silang sasaktan! Nang unot ang noko, sumilip ako sa siwang ng bintana. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa tapat ng aming gate. Pilit na itinataboy ang mga lalaking nakamotor. Si Aris, ang anak ni Maribel. Aris! Gulat na bulong ni Renato, biglang tumayo at tila nabuhayan ng loob. Teresa, buksan mo ang pinto na rito. Ang anak ko, ililigtas niya tayo. Pinuksan ko ang pinto, hindi dahil sa utos ni Renato, kundi dahil gusto kong makita ng malapitan ang bunga ng kataksilan ng asawa ko. Pumasok si Aris sa loob ng aming bakuran. Hingal na hingal, bit-bit ang isang lumang envelope. Pagpasok niya sa sala, tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. May respeto sa kanyang tingin, pero may kalakip ding matinding pait. Aris, salamat at nandito ka. Lalapit sana si Renato para yakapin ang binata, pero itinaas ni Aris ang kanyang kamay para pigilan ang kanyang ama. Huwag po, Papa. O kung sino man kayo dapat tawagin, sabi ni Aris. Ang boses niya ay malamig pa sa bangkay na nasa aming punerarya. Anong ibig mong sabihin, anak? Ako ang papa mo, utal na sabi ni Renato. Inilapag ni Aris ang envelope sa lamesa sa tapat ko. Tita Teresa, pasensya na po sa gulo. Kanina ko pa nalaman na ginamit ng nanay ko ang pangalan ni Renato para mangutang sa mga loan sharks. Pero hindi po ako narito para humingi ng pera. Narito ako para ibigay ang katotohanan na. Kinuha ko ang papel sa loob. Isang lumang birth certificate. Ang orihinal na kopya mula sa ospital kung saan siya ipinanganak 27 taon na ang nakalilipas. Sa ilalim ng pangalan ng ama, hindi nakasulat ang Renato Alonzo. Ang nakasulat doon ay ang pangalan ng matalik na kaibigan ni Renato na pumanaw na. Nabitawan ko ang papel. Tumingin ako kay Renato na ngayon ay tila naging estatwa sa kinatatayuan niya. Renato, hindi mo siya anak. Tanong ko, ang boses ko ay halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Nalaman ko po ang totoo nung isang linggo nang halugin ko ang mga gamit ni nanay. Sabi ni Aris, lumingon siya kay Renato na may halong galit. Pinaniwala niyo kami ni nanay na kayo ang ama ko para manatili kami nakadepende sa inyo? Ninakaw niyo ang insurance money ng tunay kong tatay nung mamatay siya at ginamit niyo ang perang yan para ipakita sa amin na kayo ang hero na bumubuhay sa amin. All this time, you were just controlling us using my real father's money. Napaupo si Renato sa sofa, tinakpan ng kanyang mukha at humagulgol. Sa pagkakataong ito, hindi ito iyak ng pagsisisi, kundi iyak ng isang taong huli na sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Kailangan ko lang maramdaman na may kailangan sa akin, Teresa. Sigaw ni Renato sa gitna ng kanyang pag-iyak. Sa punerarya, ikaw ang boss. Sa bahay, ikaw ang masusunod. Palagi mo akong pinaparamdam na wala akong silbi dahil galing sa pamilya mo, ang puhunan natin. Kay Maribel, ako ang hari. Ako ang tagapagtanggol. Kahit nakasinungalingan ang lahat, doon ko lang naramdaman na lalaki ako. Tinitigan ko siya ng may halong pandidire. Ang twist na ito ay hindi ko inaasahan. Akala ko ay biktima ako ng isang lalaking nagmahal ng iba. Yun pala, biktima ako ng isang lalaking may napakalaking ego at insecurity na handang manira ng dalawang pamilya para lang makaramdam ng kapangyarihan. Tita Teresa, muling nagsalita si Aris. Narito rin po ang mga titulo ng lupa at ang mga kontrata sa resort na pilit ipinapapirma sa inyo ni Renato. Ibinabalik ko na po sa inyo. Ayaw ko ng anumang galing sa inyo o sa kanya.
Pakisabi lang po kay Renato, wag na siyang lalapit sa amin ni nanay. Tapos na ang panluloko niya. Umalis si Aris nang hindi lumilingon. Naiwan ang katahimikan sa sala, tanging ang tunog lang ng paghikbi ni Renato ang naririnig. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Ang kapangyarihan na dati ay hawak ni Renato dahil sa aking pagmamahal, na yon ay ganap ng lumipat sa akin. Renato? Tawag ko sa kanya. Tumunghay siya, ang mga mata ay namumula at puno ng takot. Gusto mo ng resort, diba? Gusto mong maging hari? Kinuha ko ang mga dokumento sa lamesa. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo, pero sa isang kondisyon. Ano yun, Teresa? Gagawin ko ang lahat, wag mo lang akong ipakulong. Mabilis niyang sagot. Pipirmahan ko ang board resolution para ilipat ang lahat ng shares ng punerarya sa pangalan ko. Mag-isa. Pagkatapos aalis ka sa bahay na ito. Na yun din. Pupunta ka sa resort na yan na baon sa utang at ikaw ang haharap sa mga lalaking nasa labas. Pero, papatayin nila ako doon, Teresa? Wala akong pambayad. Bahala na. Malamig kong sabi, ginagamit ang paborito niyang linya. Doon mo mapapatunayan kung gaano kakatapang bilang hari ng sarili mong mundo. Eksaktong bumukas ang pinto sa itaas. Nakatayo doon si Trina, namumugto ang mga mata pero bakas ang determinasyon sa kanyang mukha. Narinig niya ang lahat. Ma? Tawag ni Trina. Ibibigay ko na ang withdrawal ng candidacy ko bukas. Hindi ko kaya magsilbi sa mga tao gamit ang pangalang nakabase sa kasinungalingan. Pero ma, wag mong hayaang makuha niya kahit isang sentimo mula sa atin. Tiningnan ko si Renato. Sa unang pagkakataon sa loob ng 32 taon, wala na akong nararamdamang awa. Ang tanging nasa isip ko na lang ay kung paano ko itatayo ang sarili ko mula sa mga abo ng aming pamilya. Marinig mo yun, Renato? Sabi ko habang iniabot sa kanya ang kanyang lumang maleta. Umalis ka na. Bago ko pa maisip ang tawagan ng mga lalaki sa labas at sabiing, narito ka na. Narinig ko ang huling kalabog ng pinto ng sasakyan ni Renato. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa Batangas, iniwan niya ang aming tahanan, bitbit ang isang maleta at ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Pinanood ko ang paglayo ng mga ilaw ng sasakyan hanggang sa lamunin ito ng bilim. Ang bahay na dating puno ng mga tawa at plano para sa kinabukasan ay biglang naging parang isang malaking kabaong malamig, tahimik at walang buhay. Mawala na siya! Bulong ni Trina sa likuran ko. Nakita ko ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay tila mga sugat na ayaw maghilom. Diyos ko po, Trina! Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hindi ko agad nakitang lahat ng ito. Sabi ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Sa sandaling yon, hindi ako ang matapang na manager ng punerarya. Ako ay isang inang nadurog ang puso para sa kanyang anak. Hindi mo kasalanan, Ma. Si Papa, he lived a double life. At ako, naging instrumento pa ako ng pagyayabang niya. Sabi ni Trina, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. But tomorrow I will face the barangay. I will tell them the truth about my withdrawal. Hindi dahil sumusuko ako, kundi dahil ayaw kong itayo ang pangarap ko sa ibabaw ng mga nakaw na sentimo. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Ang mga motorsiklo sa labas ay hindi pa rin umalis. Ang mga anino ng mga lalaking naniningil ng utang ay tila mga buitre ang naghihintay na mamatay ang biktima. Teresa? Huwag mong isiping matatakasan niyo kami dahil lang pinaalis mo si Renato. Sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Ang pirma niya ay pirma ng Alonzo Funeral Homes. Kayo ang magbabayad. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang aking mga luha at inayos ang aking damit. Kinuha ko ang asul na folder na ibinigay ni Ben at ang mga dokumentong iniwan ni Aris. Dito ka lang, Trina. Huwag kang lalabas. Utos ko. Binuksan ko ang pinto at lumabas sa terrace. Ang ulan ay tumatalsik sa aking mukha, pero hindi ko ito ininda. Tiningnan ko ang 3 lalaking nakatayo sa tapat ng aming gate. Basang-basa sila,
Pero ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon at dahas. Makinig kayong lahat. Sigaw ko sapat na para marinig nila sa gitna ng ingay ng ulan. Si Renato Alonso ay wala na rito. Ang lahat ng utang na kinuha niya gamit ang pangalan ng Punera, yang ito ay illegal dahil wala siyang authority na manggutang nang walang pirma ko bilang majority owner. Wala kaming pakialam sa usapang pamilya niyo. Ang pera namin ang kailangan namin. Sagot ng pinakapuno nila, isang lalaking may malaking pilat sa mukha. Kung gusto niyo ng pera, pumunta kayo sa Quezon dun, niyo hanapin ang resort na itinayo niya gamit ang perang linakaw niya sa akin. Naron ang lahat ng ari-arian niya. Sabi ko habang itinataas ang mga papeles. Pero kung dito kayo, gagawa ng gulo, sisiguraduhin kung bukas na bukas din ay makakasuhan kayo ng harassment at trespassing. May CCTV ang punerarya at ang lahat ng mukha nyo ay malinaw na nakarecord. Nagkatinginan ng mga lalaki. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Ang ligan na tono ng aking boses at ang ebidensyang hawak ko ay tila nagpabago sa timpla ng kanilang loob. Ibibigay ko sa inyong address ng resort sa Quezon. At ibibigay ko rin sa inyo ang kopya ng mga bank transfers na nagpapatunay na ang pera ay napunta kay Maribel Santos. Pagpapatuloy ko. Sila ang habulin nyo. Dahil dito sa Batangas, wala na kayo makukuha kahit isang kusing. Inihagis ko ang isang maliit na folder na nakabalot sa plastik patungo sa kanila. Dinampot ito ng lalaking may pilat. Tiningnan niya ang laman nito, tumingin sa akin, at pagkatapos ay tumango sa kanyang mga kasama. Sige, Aling Teresa, mukhang totoo ang sinasabi mo, sabi ng lalaki. Pero babalik kami kapag napatunayan naming niloloko mo lang kami. Hihintayin ko kayo, hamon ko. Nang umalis sa mga motorsiklo, naramdaman ko ang biglang paglambot ng aking mga tuhod. Napahawak ako sa rehas ng teras. Salamat sa Diyos. Kahit sa isang sandali, nailigtas ko ang aming tahanan. Pumasok ako sa loob, inaasahang makikita si Trina na naghihintay. Pero wala siya sa sala. Ang pinto ng aming opisina sa loob ng bahay ay bahagyang nakabukas. Trina? Tawag ko. Pagpasok ko sa loob, nakita ko si Trina na nakatayo sa harap ng aming computer. May tinitingnan siyang isang email na kakarating lang. Ang kanyang mukha ay mas maputla pa kaysa kanina. May nag-email sa atin, anonymous, sabi ni Trina, ang boses niya ay nanginginig. Lumapit ako at binasa ang sulat sa screen. Teresa Alonso, akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil napaalis mo si Renato? Hindi mo pa alam ang buong katotohanan. Tanungin mo si Renato kung nasaan ang orihinal na titulo ng punerarya. Tanungin mo siya kung bakit 10 taon nang nakasanla ang lupang kinatatayo ng Alonso Funeral Homes sa isang taong hindi mo kilala. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang lupang kinatatayuan ng punerarya ay manako mula sa aking mga magulang. Imposibleng maisanlayo nang wala ang aking pirma. Look at the attachment, sabi ni Trina habang binubuksan ang isang PDF file, isang kopya ng mortgage contract. At sa ilalim nito ang aking pirma. Isang pirma na kamuhang-kamuha ng sa akin, pero alam kong hindi ko isinulat. Peke ang pirma ko, Trina. Peke ito, sigaw ko. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang pangalan ng pinagsanlaan ng lupa. Hindi ito isang bangko. Hindi ito isang loan shark. Ang pangalan ng may-ari ng utang ay si Isabel Valderrama, ang asawa ng mayor na mahigpit na kalaban namin. Naramdaman ko ang panikot ng aking paligid. Ang aking asawa ay hindi lang pala traidor sa pag-ibig. Ibinenta niya rin ang aming kabuhayan sa mismo mga taong gustong magpabagsak sa amin. Biglang tumunog ang telepono sa lamesa. Isang tawag mula sa isang unknown number. Hello, Teresa. Isang boses ng babae ang sumagot. Matapang, dominant at puno ng tagumpay. Si Isabel Valderrama. Narinig ko ang balita sa rally kanina. Sayang ang anak mo, mukhang tapos na ang pangarap niya. Pero huwag kang mag-alala, may offer ako sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang titulo ng lupa mo.
kapalit ng pagpirma mo sa foreclosure agreement ng punerarya bukas na bukas din. Isabel, paano mo nagawa ito? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng put. Huwag ka sa akin magalit, Teresa. Magalit ka sa asawa mo. Siya ang lumapit sa akin 10 taon na ang nakalilipas para isa na ang lupa para maisalba daw ang negosyo nyo. Ang hindi mo alam ang perang yun, ang ginamit niya para simulan ang resort sa Quezon. At ngayon, oras na para kunin ko ang kabayaran. Ibinaba niya ang telepon. Napaupo ako sa sahig, yakap-yakap ang aking mga binti. Sa gitna ng gabi, sa gitna ng ulan, nahanap ko ang aking sarili sa pinakamababang bahagi ng aking buhay. Ang punerarya na akala ko ay akin na ay tila isang anino na lang na unti-unting nawawala sa aking mga kamay. Hindi ako makapaniwala na sa ilalim ng parehong bubong, sa loob ng 10 taon, ay kasama ko ang isang anay na dahan-dahang kinakain ang pundasyon ng aking buhay. Ang pirma ko sa mortgage contract ay halos perpekto, ang bawat kurba ng T, ang bawat kanto ng A, lahat ay kamukha ng gawa ko. Doon ko na-realize kung gaano katagal pinag-aralan ni Renato ang bawat galaw ko para lang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Ma, we need to call a lawyer. This is forgery. Pwede nating ipakulong si Renato at mapapawalang bisa ang contract na yan. Sabi ni Trina habang pilit na itinatayo ako mula sa sahig. Ang kanyang boses ay puno ng galit, pero nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga labi. Lawyer? Tumawa ako ng pait. Trina? Anak si Isabel Valderrama ang may hawak ng kontrata. Ang asawa niya ang mayor. Ang lahat ng judge at abogado rito sa bayan ay nasa bulsa nila. Sa oras na dalhin natin ito sa korte, lalabas ang lahat ng baho ng punerarya. Lalabas na ang model family ng Batangas ay binuo sa ibabaw ng mga pekeng pirma at utang. Is the public humiliation worth it? Natahimik si Trina. Naupo siya sa tabi ko. Ang kanyang balikat ay bagsak na bagsak. So what now, hahayaan na lang natin silang kunin ang lahat? Ang punerarya na lang ang tanging alaala natin kay lolo at lola. Hindi ako sumagot. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang ulan ay tumila na pinalitan ng isang makapal na hamog na bumabalot sa buong barangay. Maya-maya, nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng lamesa. Akala ko ay si Isabel uli, pero ang pangalang lumabas sa screen ay si Renato. Sinagot ko ang tawag. Hindi ako nagsalita, hinintay ko siyang maunang bumuka ang bibig. Teresa! Mahal! Tulungan mo ako! Ang boses ni Renato ay halos hindi maintindihan dahil sa hagulgol. Naririnig ko ang tunog ng hangin at ang tila pagkabasag ng mga bagay sa background. Nahanap nila ako, Teresa. Ang mga lalaking pinapunta mo rito sa Quezon, binugbog nila ako. Sinira nilang sasakyan ko. Nandito sila sa resort at sinasabi nilang kukunin nila ang lahat, pati ang buhay ko, kung di ako magbabayad bukas. Bakit ka sa akin tumatawag, Renato? Diba ikaw ang hari dyan? Diba dyan mo nararamdamang lalaki ka? Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Wala na akong maramdamang awa, kahit na alam kong nasasaktan siya. Patawarin mo ako, Teresa. Alam ko na lamang mo na ang tukol kay Isabel. Ginawa ko lang yon dahil nalulugi tayo noon at ayaw kong isipin mo na hindi ko kayang itaguyod ang negosyo nyo. Please, isala mo na ang lupa mo. Bayaran natin si Isabel at ibabalik ko ang lahat. Nalulugi tayo. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Nalulugi tayo dahil kinukuha mo ang pera para sa kanila. Renato, huling tawag mo na ito sa akin. Huwag mo nang gagamitin ang salitang natin dahil mula ngayong gabi, wala nang tayo. Ibinaba ko ang telepono at mabilis na kinuha ang susi ng sasakyan. Saan ka pupunta? Magabi na? Tanong ni Trina bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Pupunta ako kay Isabel Valderrama. Hindi ako pwedeng maghintay hanggang bukas. Ang bawat oras na lumilipas ay binibigyan sila ng pagkakataong mas lalo tayong ibaon, sabi ko. Stay here, Trina. At kapag tumawag uli ang papa mo, huwag mo nang sasagutin. Nagmaniho ako patungo sa mansyon ng mga Valderrama. Ang kalsada ay madulas at madilim, pero ang paningin ko ay malinaw. Alam ko ang laro ni Isabel.
Gusto niya akong makitang lumuhod. Gusto niyang makitang bumagsak ang reyna ng punerarya para mawala ng balakid sa kanilang political expansion. Pagdating ko sa mansyon, sinalubong ako ng mga armadong guard. Pagkatapos ng ilang sandali, pinapasok ako sa loob. Nakaupo si Isabel sa kanyang veranda, may hawak na baso ng wine at nakasuot ng isang silk robe na tila ba hinhintay niya talaga ang pagdating ko. I knew you'd come, Teresa. You were always the practical one. Numiti si Isabel, isang ngiting mapang-api. So have you decided? Are you ready to sign the foreclosure papers? Napo ako sa harap niya nang hindi niya inaanyayahan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Isabel, alam nating dalawa na peke ang pirma ko sa kontratang yan. At alam din nating dalawa na kung dadaan tayo sa legal na proses o tatagal ito ng maraming taon. Pero alam ko rin na hindi mo gustong tumagal ang proses dahil kailangan nyo ang lupang ito para sa itatayo nyong mall bago ang susunod na eleksyon. Napatigil si Isabel sa pag-inom. Ang kanyang ngiti ay bahagyang kumupas. Anong gusto mong palabasin, Teresa? Gusto kong makipag-deal, sabi ko habang inilalabas ang asul na folder. May hawak akong ebidensya ng mga bank transfers ni Renato patungo sa mga shell companies na pagmamay-ari ng asawa mo. Alam nating dalawa na ginagamit ni Mayor ang punerarya ko para magla-launder ng pera para sa pangkampanya niya nung nakaraang eleksyon. Renato was stupid enough to keep the receipts, thinking it was his insurance against you. Ito ang barahan na nakuha ni Ben kanina, habang tinitingnan ang mga ghost accounts. Hindi lang pala pambabae ang ginagawa ni Renato. Naging kasabwat din siya sa maruming politika ng mga Valderrama kapalit ng proteksyon sa kanyang mga utang. Namutla si Isabel. Ang baso ng wine sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. You're bluffing, Teresa. Renato wouldn't dare. Subukan mo ako, Isabel. Ipadala natin ito sa media bukas na bukas din. Tignan natin kung sinong unang babagsak ang punerarya ko o ang political dynasty nyo. Ang boses ko ay kalmado pero puno ng banta. Ayaw nating parehong masira, di ba? Kaya ito ang alok ko. Ibalik mo sa akin ang titulo ng lupa. Punitin mo ang mortgage contract na yan sa harap ko. At bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng orihinal na resibo at documents na mag-uugnay sa asawa mo kay Renato. Pagkatapos nito, tapos na tayo. Walang foreclosure, walang scandal. Katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Tanging ang tunog lang ng mga kuliglig sa paligid ang naririnig. Nakita ko ang pagtatagis ng mga bagang ni Isabel. Alam niyang talo siya sa pagkakataong ito. Ang aking dangal ay sira na sa paningin ng iilan, pero ang kanilang kapangyarihan ay pwedeng maglaho sa isang iglap kung lalabas ang katotohanan. Fine, sabi ni Isabel pagkatapos ng mahabang sandali. Tumayo siya at pumasok sa loob. Pagbalik niya, bitbit na niya ang orihinal na dokumento na may pekeng pirma ko. Sa harap ko, kinuha ni Isabel ang isang shredder at dahan-dahang ipinasok ang papel. Pinanood ko ang pagkadurog ng huling tali na nag-uugnay sa amin ni Renato at sa mga Valderrama. Inabot niya sa akin ang titulo ng lupa. Take it, Teresa. Pero tandaan mo ito. Nanalo ka lang sa laban na ito pero ang punerarya mo baon pa rin sa utang yan dahil sa asawa mo. Let's see how long you can keep that place running without Renato's charm to fool the people. Huwag kang mag-alala, Isabel, sabi ko habang kinukuha ang titulo. Hindi ko kailangan ng charm ng isang traidor para itayo ang sarili ko. Integrity is earned, not stolen. Lumabas ako ng mansyon, nahawak ang titulo sa aking dibdib. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking paghinga, pero pagpasok ko sa sasakyan, tumunog muli ang cellphone ko. Isang message mula kay Aris. Tita Teresa, mabilis po kayong pumunta rito sa Quezon. Si Renato, inatik po sa puso pagkatapos siyang iwan ng mga naniningil. Isinakay po namin siya sa ambulan, pero hindi namin alam kung aabot siya. Hinahanap niya po kayo. Napatigil ang kamay ko sa manibela. Ang lalaking sumira sa buhay ko, ang lalaking nagnakaw ng aking danggal, at kinabukasan ngayon ay nasa bingit ng kamatayan.
Diyos ko, bakit kailangan mo pa akong subukan ng ganito? Pupunta ba ako para sa huling sandali o hahayaan ko siyang mamatay ng mag-isa gaya ng ginawa niya sa aming pamilya? Hawak ko ang manibela ng napakahigpit, tila ba ito na lang ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin sa mundong ito. Ang titulo ng lupa ay nasa tabi ko, isang tagumpay na dapat sana ay ipinagdiriwang ko. Pero bakit ang bigat ng pakiramdam ko? Diyos ko po, bakit kailangan nung iparanas sa akin ang ganitong kalituhan? Isang bahagi ng puso ko ang nagsasabing pabayaan siya. Hayaan siyang mamatay sa piling ng babaeng pinili niya. Hayaan siyang pagbayaran ang bawat sentimo at bawat luhang ninakaw niya sa amin. Pero may isang bahagi ng aking pagkatao, ang bahaging naging asawa niya sa loob ng 3 dekada ang hindi kayang tumalikod sa isang taong naghihingalo. Hindi para sa kanya. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil ayaw kong maging katulad niya. Ayaw kong maging isang taong walang konsensya. Pinaandar ko ang sasakyan patungong Quezon. Ang biyahe na dati ay tila napakalayo, ngayon ay tila isang mabilis na pelikula sa harap ng aking mga mata. Pagdating ko sa pampublikong ospital, sinalubong ako ng amoy ng gamot at matinding lungkot. Nakita ko si Aris sa labas ng emergency room, nakaupo sa sahig at nakabaon ang mukha sa kanyang mga kamay. Tita Teresa? Tumayo siya na makita ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Salamat po at dumating kayo. Stable na po ang kondisyon niya pero mahina na po ang puso ni Papa. Nasaan ang nanay mo? Malamig kong tanong. Yumuko si Aris. Umalis po siya. Nang malaman niyang wala na palang pera si Renato at baon na sa utang ang resort, kinuha niya ang mga natitirang alahas at gamit. Iniwan niya si Papa. Natawa ako ng mapait isang tawa na walang halong saya. Karma. Ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat ay iniwan siya sa sandaling wala na siyang maibibigay. Ang hari ng Quezon ay isa na ngayong pulubi sa kama ng ospital. Pumasok ako sa loob ng ICU. Nakita ko si Renato. Wala na ang kagalang-galang na manager ng Alonzo Funeral Homes. Ang nakahiga roon ay isang matandang lalaking tila lumiit ang katawan, puno ng mga tubo at maputla ang balat. Nang marinig niya ang aking mga hakbang, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Teresa? Ang boses niya ay tila gasgas na plaka mahina at hirap. Hindi ako lumapit ng masyado. Nanatili akong nakatayo sa paanan ng kanyang matinitingnan siya ng walang emosyon. Bakit, Renato? Bakit mo kailangang gawin ang lahat ng ito? Umiyak siya. Ang mga luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang kulubot na pisini. Teresa, maniwala ka? Hindi ko ginusto na saktan ka ng ganito. Pero sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na hindi ako anhaligi ng ating tahanan. Ikaw ang matalino. Ikaw ang magaling sa pera. Ikaw ang hinahangaan ng lahat. Sa tabi mo pakiramdam ko ay isa lang akong empleyado. Ito ang kanyang katotohanan. Isang lalaking may napakalaking sugat sa kanyang ego. Sa piling ni Maribel ako ang bida. Pagpapatuloy niya humihinga sa bawat salita. Kailangan niya ako. Hinahangaan niya ako. Nung mamatay ang kumpare ko, nakita ko ang pagkakataon na maging hero. Ginamit ko ang pera ng insurance niya para magmukhang galing sa akin ang tulong. Naging adik ako sa pakiramdam na may dumidepende sa akin. Pero sa huli, lahat pala yun ay binili ko lang. Pinili mo gamit ang buhay ko, Renato. Sabi ko. Pinili mo ang pakiramdam na yan kapalit ng danggal ng anak mo at ng katapatan ko. Patawarin mo ako. Mahal, patawarin mo ako. Pilit niyang inaabot ang kamay ko, pero nanatili akong nakatago ang mga kamay sa aking bulsa. Hindi ako handang humawak sa kanya. Nandito ako, hindi para sabihing pinapatawad kita. Sabi ko ng may dignidad. Nandito ako para sabihing nakuha ko na ang titulo ng lupa kay Isabel Valderrama. Ligtas na ang punerarya. Ligtas na ang kinabukasan ni Trina. At ikaw? Ikaw ay malaya na, Renato.
Malaya ka na sa mga obligasyon mo sa amin dahil wala ka na ring babalikan. Teresa, wag mo akong iwan dito. Agsusumamo niya. Hindi kita iiwan dito na parang aso. Babayaran ko ang bills mo hanggang sa lumabas ka rito. Pagkatapos nun, Aris will take care of you. Pero ang pamilya Alonzo, tapos na kami sa'yo. Tumalikod ako. Sa bawat hakbang ko palabas ng ICU, nararamdaman ko ang unti-unting pagkawala ng bigat sa aking dibdib. Ang bawat beep ng monitor sa loob ay tila tunog ng paglaya ko mula sa isang kulungan na ako mismo ang gumawa sa loob ng 32 taon. Paglabas ko nakita ko si Trina, nakakadating lang. Tumingin siya sa akin, nagtatanong ang mga mata. How is he, ma? He's alive, Trina. At sapat na yon para harapin niya ang lahat ng paghihirap na darating sa kanya. Sabi ko. Umuwi na tayo. Marami pa tayong dapat ayusin sa punerarya. Ngunit bago kami makaalabas ng ospital, isang nurse ang tumakbo patungo sa amin. Mrs. Alonzo, sandali lang po, may tumawag po sa station mula sa inyong punerarya. May sunog daw po sa storage building nyo ngayon lang. Napatigil ako. Ang storage building doon nakatago ang lahat ng aming mga kagamitan, ang mga kabaong at ang mga orihinal na kontrata na hindi ko pa nailipat. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking sikmura. Isabel Valderrama. Hindi siya papayag na matalo ng ganoon lang. Ang titulo ay nasa akin pero ang negosyo, balak niyang sunigin ang lahat bago ko pa ito mapakinabangan. Ma, let's go! Sigaw ni Trina. Sumakay kami sa sasakyan at mabilis na bumalik sa Batangas. Habang malayo pa kami, nakikita ko na ang mapulang kulay ng langit. Ang Alonzo Funeral Homes ay nagliliyab. Ang bawat apoy na sumisiklab ay tila sumisimbolo sa galit ng mga taong hindi matanggap ang kanilang pagkatalo. Hinarak ko ang apoy ng may tuyong mga mata. Tapos na ang oras ng pag-iyak. Kung kailangang itayo ang puneraryang ito mula sa abo, gagawin ko. Ang bawat hag-init ng apoy ay tila tawa ni Isabel Valderrama na umaalingawaw sa gabi. Pagdating namin sa harap ng Alonzo Funeral Homes, tarantang-taranta ang mga bombero at ang mga kapitbahay na pilit tumutulong sa pag-apula ng apoy gamit ang mga balde-balde ng tubig. Ang makapal at itim na usok ay sumasakal sa langit ng Batangas at ang amoy ng nasusunog na kahoy at kemikal ay sumusuka ng pait sa aking lalamunan. Maang opisina lahat ng gamit natin nandoon. Sigaw ni Trina, susubukan niyang tumakbo patungo sa nagliliyab na gusali, pero mabilis ko siyang nahawakan sa braso. Wag, Trina! Wag kang papasok! Hiyaw ko. Ang init ng apoy ay dumidikit na sa aking balat. Tila ba gusto rin akong lamunin nito? Hayaan mo silang gawin ang trabaho nila. Ang pader lang ang nasusunog, anak. Hindi ang ating pagkatao. Napanood ko ang pagbagsak ng signboard na may pangalang Alonzo. Ang bawat titik na dating sumisimbolo sa aming dangal ay nilalamon ng apoy hanggang sa maging uling. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko sa kabilang panig ng kalsada ang isang pamilyar na itim na sedan. Nakababa ang salamin nito ng bahagya. Si Isabel. Nakatingin siya sa akin, may hawak na panyo sa kanyang ilong at may isang mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga mata bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan paalis. Hindi ako umiyak. Sa halip naramdaman ko ang isang matinding lamig sa aking kalooban. Kung akala ni Isabel na sa pagsunog ng gusaling ito ay susuko ako, nagkakamali siya. Kinaumagahan, ang tanging natira sa Alonzo Funeral Homes ay ang mga itim na haligi at ang amoy ng abo. Ang mga tao sa barangay ay nagtipon-tipon, ang ilan ay naaawa, ang ilan naman ay nagbubulungan pa rin tungkol sa iskandalo ni Renato. Lumapit sa akin ang fire marshal, bitbit ang isang plastik na may lamang basag na bote na amoy gaas. Mrs. Alonzo Arson, ang sanhi ng sunog. May nakita kaming ebidensya na sadyang may naghagis ng Molotov sa loob ng storage room nyo. Sabi ng opisyal. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Malamig kong sagot.
At sisiguraduhin kong ito na ang huling pagkakataon na may susunugin silang buhay sa bayang ito. Sa sumunod na linggo, ginawa ko ang isang bagay na hindi inaasahan ni Isabel at ng mayor. Hindi ako nagtayo ng panibagong marangyang gusali. Sa halip sa tulong ni Ben at ng mga natitira naming tapat na empleyado, ginawa kong isang cooperative ang punerarya. Inimbita ko ang mga pamilyang dati namin natulungan, ang mga pamilyang alam ang tunay na serbisyo ng mga Alonso bago ito madungisan ni Renato. Mga kasama, sabi ko sa harap ng isang maliit na pagtitipon sa bakuran ng aming nasunob na negosyo. Ang Alonso Cooperative Funeral Services ay hindi na pagmamay-ari ng isang tao lang. Ito ay sa ating lahat. Ang bawat sentimong kikitain natin ay babalik sa komunidad para sa mga nangangailangan ng libreng serbisyo. Hindi tayo magpapatalo sa pananakot ng mga makapangyarihan. Dahil sa hakbang na ito, ang suporta ng publiko ay bumalik sa amin ng higit pa sa inaasahan. Ang mga kwento tungkol sa kagitingan ni Teresa Alonso ay kumalat sa social media na naging dahilan para mas lalong mabaon ang mga Valderrama sa investigasyon ng arson at corruption. Ang mayor ay napilitang mag-leave of absence at si Isabel ay hindi na makalabas ng kanilang mansyon dahil sa kahihiyan. Isang hapon, habang inaayos namin ni Trina ang mga bagong kagamitan, tumating si Ares. May bitbit siyang balita mula sa ospital. Tita Teresa, lumabas na po si Papa sa ospital, sabi ni Ares. Dinala ko po siya sa isang maliit na kwartong inuupahan ko sa kabilang bayan. Wala na po siyang maalala minsan at hirap na po siyang maglakad. Anong balita kay Maribel? Tanong ni Trina. Naba, litaan ko pong sumama siya sa isang lalaking mas mayaman sa probinsya. Hindi na po niya binalikan si Papa. Kahit po ako hindi na niya kinuntak mula nang mawala ang pera. Sagot ni Ares nang may pait. Nagkatinginan kami ni Trina. May isang bahagi sa akin na gustong maging masaya sa sinapit ni Renato. Pero ang tanging naramdaman ko ay kapayapaan. Ang karma ay hindi kailangang maging madugo. Sapat na ang makita ang isang taong dati ay hari na ngayon ay namumuhay sa katahimikan ng kanyang sariling pagsisisi. Aris, tawag ko sa binata. Sabihin mo sa kanya, hindi ko na siya kinamumuhian. Pero sabihin mo rin na ang pinto ng bahay na ito ay mananatiling sarado para sa kanya. Ang tanging maibibigay ko na lang sa kanya ay ang panalangin na mahanap niya ang kapatawaran sa kanyang sarili. Pag alis ni Aris niya, kap ako ni Trina. Proud ako sa iyo, Ma. You didn't just save the business. You saved our dignity. Tayo, Trina. Tayo ang nagligtas sa isa't isa. Sabi ko habang nakatingin sa bagong pintang pader ng punerarya. Ang Alonso Funeral Homes ay muling tumayo. Hindi na ito monumento ng pagpapanggap ng isang lalaki. Ito na ngayon ay simbolo ng katatagan ng isang babae na piniling bumangon mula sa abo. Sa dulo ng lahat, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi ang mga kontrata o ang lupang kinatatayon mo, kundi ang kakayahang harapin ang salamin at makita ang isang taong may malinis na konsensya. Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas tapos na ang giyera. At sa pagkakataong ito ako naman ang mananalo sa sarili kong buhay. Tinigil ko ang aking panulat habang pinagmamasdan ang dapit hapon sa Batangas. Ang bawat kwento ng pamilya ay may dulo at ang kwentong ito ay nagtatapos sa isang bagong simula. Salamat sa inyong pakikinig sa aming paglalakbay. Sa mga mahal kong tagapakinig, ang kwentong ito ni Teresa ay higit pa sa drama ng pagtataksil. Ito ay paalala na kahit gaano kalakas ang bagyo o kahit gaano kainit ang apoy na ibato sa atin ng tadhana, nasa ating mga kamay kung hahayaan nating maging abo ang ating danggal. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Minsan, ang pinakamataas na anyo ng pagpapatawad ay ang pagpili sa sariling kapayapaan at pagpapatuloy sa buhay ng may taas, no? Sana ay may natutunan kayo sa katatagan ni Teresa at sa paninindigan ni Trina.
Naalala ko ang eksena sa ospital kung saan hinarap ni Teresa ang naghihingalong asawa isang tagpong, nagpakita na ang tunay na lakas ay wala sa paghihigan at kundi sa kakayang bitawan ang lason ng galit. Ang ating buhay ay parang isang punerarya rin. Kailangan nating ilibing ang ating mga pait at maling nakaraan upang magkaroon ng espasyo para sa isang bagong buhay na puno ng liwanag. Kayo mga ka-audiobook, anong gagawin nyo kung kayo ang nasa posisyon ni Teresa Pipili? Inyo rin bang magpatawad mula sa malayo? O ibibigay nyo ang huling pagkakataon sa taong sumira sa inyo? Nasaan man kayo ngayon? Sa gitna ng trabaho? Nagluluto para sa pamilya? O simpleng nagpapahinga? Sana ay naging inspirasyon ang kwentong ito sa inyong araw. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-comment ang inyong mga saloobin dahil bawat kwento nyo ay mahalaga sa amin. Hanggang sa muling pagkakataon, manatiling matatag at puno ng pag-asa. Tura ng kwento. Mula sa Abo ng Kataksilan, ang kwentong ito ay isinulat base sa karanasan ng isang tagapakinig na si Aling Elena, 59 taong gulang mula sa Batangas, na ipinadala ang kanyang salay upang maging inspirasyon sa mga kababaihang nakaranas ng matinding pagsubok sa kanilang pagsasama. Ang mensahe niya, ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa katapatan ng iyong asawa, kundi sa iyong sariling paninindigan sa katotohanan. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at ginawang katang-isip lamang. Hindi ito layunin na manira o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa libangan at pagbibigay ng positibong inspirasyon sa ating lahat.